Okay, welcome sa another vlog. May gagawin ako ngayon. Itong electric fan, siya po ay 18 years old na. Ang ginagawa ko dito, pinapalitan ko lang lagi siya ng mga parts, kaya siya buhay pa siya. Yan. So ito ngayon, ang nangyari ngayon dito ay umuugong. Ayan, pakinggan niyo yung tunog. Ayan. So umuugong. Pag ganito po, hindi pwedeng tiisin yung ganyan kasi umiinit po ito. So ang gagawin natin, titingnan natin yung loob nito. Ano ang meron? Bakit siya hindi umiikot, umuugong lang? Ayan, so hindi naman siya masikip pang ano, kaya lang, napansin ko lang, para siyang maluwag. Ayan, parang ang laki ng clearance. Ang tunog niya dito guys, maingay. Ayan. So titingnan natin, bubuksan natin yung loob dito. Ayan, so tanggalin natin ang saksakan. Ang gamit dito ay screwdriver lang. Ayan, Phillips screw. Tinanggal ko na yung ibang parts. So ito na lang yung yung buong motor. Ayan. Yun. So nakita natin dito yung bushing niya. Ayan po. Ayan, oblong na siya. Mas malapad dito kaysa yung pataas. So dito tsaka dito, parehong manipis. Yung ibabaw makapal. So posibleng ito, nagwi-wiggle na siya, kaya siya maingay. And then tingnan natin yung shafting. Itong shafting. Ayan. Kitang-kita kaagad may gatla na siya. So lubog, ito lubog. Lubog ito. Ayan. Tingnan natin yung unahan. Okay, so yung unahan. Ayan. Pareho din sila may lubog. Ayan. So ibig sabihin, ito, hindi na siya pantay. Lubog na ito. Kinain na to ng bushing niya. Kaya nahihirapan siyang umikot. Umikot man maingay. Kasi wiggle na siya, may clearance. Okay, so ang gagawin natin, papalitan natin yung shafting. Ito. Tapos papalitan din natin yung mga bushing nila. Ayan. Tingnan natin yung Tingnan natin yung bushing dito sa harapan. Ayan. Ayan, yung harapan. Medyo manipis na yung baba na to. Pero pag dito sa taas makapal. Dito kasi guys, ang puwersa kasi ng electric fan dito sa baba. Kaya malimit itong part na to. Ito yung nagagasgas ng husto. Kasi yung bigat ng LC, yung bigat ng shafting. So papunta sa baba talaga, kaya daladala niya. Kaya katagalan, napupudpud dito, nawawala sa nag-iingay ang electric fan. Umaandar pero maingay. So pag ganito naman, kahit anong hasa natin dito sa shafting na to, maluwag na rin yan. Aandar pero maingay. Dahil nga, wiggle na ito. So masyado nang malaki. Dapat ganyan lang kasikip. Pagka ganito na mayroon na siyang liig, may gas-gas, maingay na siya. So ang gagawin natin, papalitan ko rin itong shafting na ito. Yan. Ito ang ipapalit ko. Ayan. Ito. Ito yung ipapalit ko. So minarkahan ko na siya. Ayan o. Ibig sabihin, ganyan lang din ang taas ang ilalagay natin. Tapos kalilipat natin ito. Ililipat natin dito. Ayan. So dapat ganyan din ang haba ng niyan. Ayan. So papalitan natin ito ng bago. At papalitan din natin yung mga bushing nito. Ayan. Ayan. By the way guys, madali lang to i-DIY. Wala namang dito. Wala namang masyadong maraming ginagawa. Kaya lang nga, pag ganito na mag-DIY ka, bigyan mo lang ng oras. Kasi ang mo talaga dito yung time. Ayan. So ito yung dalawang bushing na ikakabit natin. So kung titingnan mo ito, perfect na perfect yung bilog niya. Pantay yung mga sa dulo. Pantay yung kapal. Ayan o. Ito yung una. Ito ikalawa. So papalitan na natin pareho. Para itong bago na to, suwabe ang ikot, walang wiggle. So hindi siya iinit, hindi rin siya maingay, magiging smooth ang takbo niyan. Ayan, so babaklasin natin ito. Ihiwalay natin. Babaklasin ko ito at babaklasin ko rin ito. Pag ganito guys, magdi-DIY ka, sisiguraduhin mo lang ang mga tornilyo na hindi magkakahiwa-hiwalay. Ayan, so ako'y hindi mahilig magpagawa. Pero pag nagmamadali naman ako, wala akong oras, talagang nagpapagawa ako para madali ko na lang siyang ina-assemble. Yan. So ito, pwede namang putulin yung wire
Kung wala ka naman panghinang, i-electrical tape mo lang, siguraduhin mo lang na hindi magdidikit-dikit para hindi mag-short. Ayan, madali din naman siya ibalik dahil color-coded siya. Oh. Yan, so nabaklas na yung dalawa. Okay, ito kakabit natin. Ayan, so ito, yung mga palo nito, ito yung lock sa washer para hindi kumalas to, hindi umikot. Ayan, so naalis na natin. Ito yun. Ito yung bushing na luma. Ayan, so papalitan natin siya ng bago. Okay, ito yung luma. Tapon na natin yan. Ito yung bago. Ayan. So ipasok na natin. Ayan, so nalock na natin siya. So ganyan lang siya mag-lock. Ayan, so naayos na to, mayroon na siyang bushing. Ayan, yung kabila naman. Ito. So ganun din. Tanggalin din natin to para mapalitan natin ito. Ayan. So naalis na rin natin siya. Ayan, papalitan na rin natin yan. Ito yung bago. Lock natin ganyan. Pasok ito. Lock. Okay. Ito, gagamit tayo ng tubo. Dahan-dahan lang pagpapok kasi ito tundido. Kasi hindi siya nagka-crack siya. Ayan, so nailapat na natin yung dalawa. Ayun yung luma sa dalawa. Pinalitan natin ito ng bago. Ayan, so okay na siya. Ngayon, ang papalitan naman natin ito, yung shafting. Ayan. So may marka na siya na dapat ito hanggang dito lang. Ayan, para magkasing haba pa din siya. So ayan, natanggal na natin siya. Ayan, ito yung spacer niya sa likod. Medyo bawas na tong isa na to eh. Ayan, so ito yung bago. Babalik din natin ito. Ayan. Pasok na siya. Man. Okay, so yan, nakabit na natin yung bago. Ayan, so kabit na natin. So ayan, bagong shafting, bagong bushing, dalawa. Ayan, tapos lalagyan natin ng langis para madulas. Ayan, kasi mga bago ito, kailangan natin ng langisan. Okay, so kasama na rin sa pinalitan natin yung motor. Ayan, 190 ang bili ko sa kanya. Pinalitan ko na rin kasi umiinit. Kailangan po talaga ang ganito. Pag may ganyan na umiinit na motor, mahina ang ikot, kailangan palitan na yan kasi umiinit talaga siya. Yan, so bago ang binili ko. Yan, nag-wire na ako. Ito yung kanyang speed 1, 2, 3. Ito ang green, ang neutral. Yan. So hindi naman maliligaw po pag nag-DIY ka. Huwag mo lang kalimutan yung ayan o. Pag nagputol, huwag sagadin. Kasi ito yung mga kulay na to, gagayahin mo lang to eh. Lalagay mo dito. So yung kanyang gray na to, yun sa puti. Tapos pula. Ayan. Sila, pula itim. Ayan, so ito yung speed. Ito neutral. Ayan, kaya nababago ang kulay pero malalaman mo naman yan pag kinabit na. So, nakaibit ko na tong
capacitor na to. And then, yung speed niya. 1, 2, 3. Ito yung kanyang neutral. Ito, yung kanyang power. Yan, so nakakabit na siya. Ayan, so asimbolin ko na siya. Dito guys, na recondition to. Kasi nga, matagal na rin. Taon na rin ang binilang. So, ang nangyari, humina ang ikot tapos umiinit. Nagpalit ako ng bushing, nagpalit ako na rin ako ng shafting. Hindi nagpalit ako ng motor. So, totally, ano talaga to, recondition. Pero, mas mura pa ito guys kaysa bumili ako ng bago. Kasi mahal din ang stand pan. Ang nagastos ko din dito ay 180 yung makina. And then yung shafting 65. And then capacitor 70. Yung bushing naman 25. So, yun lang mga nagastos ko. Wala pang 500 pero safe na safe naman to. Kasi good as new to siya. Ayan, so bubuhin ko na siya ulit. Yan, higpitan na rin natin to. Ayan, so nakapasok ito dito para hindi istorbo yung wire na yan. I-take natin yan mamaya. Ayan, kakabit ko na tong control ng speed. Ito guys, ginamitan ko lang ng electrical tape kasi wala akong yung panghinang. So, okay naman yan. Yan, so lagyan ko lang ng tape mamaya para hindi siya magkalat. Itong neutral guys pala nasa baba yan. Yung number 3 yung kulay pula sa taas. Ayan, so nakabit na rin natin to. Ayan, so wala na siyang mga sa sobrang luma. Pero meron pang number 3, 2, 1, 0. Ayan. Ayan, so magkabalik na tayo ng cover. Okay. Yan, kompleto na yung 4 na tornilyo. Cover sa likod. Ayan na siya. Nahigpitan na to, nahigpitan na yung likod. Yan. Test muna natin bago takpan. Okay, number 1. Yun. Yan pala. Number 2. Tumakas. Then, number 3. Yan. So, ibig sabihin yung wire na kinabit ko doon sa speed, tama. Kasi 1, 2, 3, simula mabagal hanggang lumalakas, hanggang pinakamalakas. Ibig sabihin, tama ang kanyang koneksyon. Kasi kung mali ang koneksyon noon ng wire, ang nangyayari, baliktad yung speed. Yung number 2, nagiging number 1. Yung number 3, nagiging number 2. So, pagka ganyan, bali ang koneksyon. Pero kung nangyari, bago mo ikabit, bago mo ilak, tinest mo muna lahat kung tama yung distribution ng speed, ibig sabihin, tama ang koneksyon. Yan. So, ganitong sitwasyon, tama ang koneksyon natin. Ayan. So, tatakpan ko na siya. Ayan, test ko na siya. Number 1. Ayan. So, malakas na ulit siya. Recondition siya. So, ang nagastos ko dito, wala pang 500. Then, good as new. Safe siya sa hindi ka masusunog dahil maganda ulit ang motor pato. So, yun lang guys. Pagka gusto mong magtipid at gusto mong mag-DIY, kaya naman po talaga eh. Kailangan lang na magbigyan mo ng oras, tiyagain mo siyang gawin. And sa ganitong sitwasyon, sa ganitong ayos, mga 2 years na naman yan, mahigit. Depende sa gamit kasi pag summer talaga ang electric pan gamit na gamit. So, yun siya. Pagka yan, same lang ulit ang ang mangyayari, yung mga sign na dapat palitan. Ganun lang din. Kaya po itong electric pan na to ay 18 years old na. Ganun lang ang ginagawa ko. Hindi po ako basta nabili. Talagang nire-repair ko lang siya. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. God bless.